So, ang ano natin ngayon is basic biblical. So, yan mamaya sa morning service. Yung isa. Basic biblical discipleship. Yan. Okay po. So, napaka-basic po ng ating mga pag-aaralan pero very foundational. Ibig sabihin, kaya siguro kung once a month, ito na bro, yung sinasabi ko na kailangan naka-ano na ba ito? Ayan. Yung merong pa-outline tapos merong paliwanag din. So, pwede ka na magturo ng Sunday school. Schedule natin, siguro once a month. Ano naman siya? Outline, tapos merong paliwanag. Kumbaga, ang ginawa ni Pastor Bong, yung paliwanag na 10 page, ginawa niyang outline na isang page lang. So, kaya yung outline, ayan, maaaral mo talaga siya yung paliwanag. So, ayan po. So, schedule natin. Kung si Brother Brian ay nandito din, i-ask natin So, yung mga pag-aaralan po natin, tapos na tayo sa Articles of Faith. That is 21, 22 articles, if I'm not mistaken. And ito na bagong lesson na, Basic Biblical Discipleship. Ito yung mga tinuturo kapag bagong Kristiyano, pero bilang isang mananampalataya na matagal na, maigi din na mabalik-balikan natin kasi very foundational. Kumbaga, ito yung pillars ng pananampalataya natin. So, lesson 1, it's all about salvation. But because karamihan sa atin naman ay matagal ng mga Kristiyano, bibigyan lang natin ng ibang flavor. Ibig sabihin, medyo lalaliman natin ng konti. Okay? What does it mean to get saved and how does salvation change our relationship to God? Ano bang ibig sabihin? Ang iba't ibang reliyon, may iba't ibang silang pamamaraan ng kaligtasan. Ang common ground, paano mo malalaman ng isang group na kahit hindi Baptist ang pangalan, sila ay sa Panginoon? Kapag ang turo ng kaligtasan nila ay katulad din ng nasa atin. Kasi meron din naman mga Baptist na Baptist ang pangalan, pero iba ang turo patungkol sa kaligtasan. Yung mga primitive Baptist, kung may nakakita na kayo ng ganyan o naka-encounter kayo. Dito sa Cavite, hindi ko lang alam kung mayroong primitive Baptist dito. Yung mga yun, hindi na nagsusoul winning, hindi na nag-i-invite na maligtas ang tao, wala na din karatula. Kasi ang paniniwala nila, kung ligtas yan, kahit hindi mo imbitahan yan sa church, maliligtas yan. So, ganon. Napaka-hyper ng kanilang Calvinism. O, ang tao, kahit hindi mo sila ng gospel, hindi sila naniniwala sa Romans chapter 1 that the power of God, ano yun? It is the power of God to save the gospel. Hindi. Sa kanila, basta, kung yan talaga ipinili ng Diyos, walang invitation, wala lahat, maliligtas. So, kulto, no? Hindi tama. Ang isang group na nagtuturo ng salvation, ng kaligtasan, katulad ng Biblia, ang kaligtasan ay faith alone, Christ alone, by the grace of God alone, to the glory of God alone. Yun yung tamang church. Yun yung tamang simbahan. Okay? So, God's, Roman numeral number 1, God's simple plan of salvation. Before a person can get saved, he must know that he is a sinner. Eto, walang ligtas, tandaan natin walang ligtas na hindi niya inamin na siya ay makasalanan. Lahat ng taong saved, lahat ng taong ligtas, aminado sila na sila ay makasalanan, deserve nila ang impyerno, pero sila ay nabiyayaan ng Diyos. Walang magsasabi na, ay ako, naligtas ako, hindi naman talaga ako makasalanan. Hindi ko kailangan ng kaligtasan, pero sa langit ako pupunta. Walang saved na ganun. Tingnan natin sa Luke chapter 5, verse 32. What does the Bible say about being a sinner? 5:32. The Bible says, Jesus Christ said, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. So, meron tayong maaaring dalawang idea sa righteous dito. Yung righteous sa tingin ng mga tao na
self-righteous or righteous in a sense na they're trying to obey the law. Or righteous in a sense na sabi ng Bible, there is no righteous no not one. Kasi wala naman talagang righteous. But sinners to repentance. Makikita rin natin yan sa Romans chapter 3 verse number 10, which is, though alam natin itong verse na to, Romans 3:10, kabisado na natin kapag ginagamit natin sa soul winning yung Romans Road. Lahat ba tayo, alam natin yung Romans Road? Sa Romans Road, ito yung unang verse na ginagamit natin. Tama po ba? Amen? Romans 3:10. As it is written, there is none righteous, no, not one. Now, pag sa Romans o sa Bible, sa New Testament, pag sinabi mong as it is written, ibig sabihin, sinulat yun sa Old Testament. Yun ang ibig sabihin nun. Itong Romans 3:10, isinulat to sa Book of Psalms. Kung magiging specific tayo, makikita natin yan sa Psalms 14 verse number 1 to verse number 3. Tingnan natin, ha? This is about full. Tingnan nyo. Pag sinabi sa Bible na as it is written sa New Testament, ibig sabihin, nasulat na yung sa Old Testament. Tingnan natin, Psalms 14. Inulit lang, or it echoes. Specifically sa verse number 3, pero basahin na rin natin verse number 1. Sino ba yung may Bluetooth? Baka connect ng Bluetooth mo. Ay, dyan ba yun? Nako-connect sa Bluetooth? Ito. Hindi, yung gano'n, Bluetooth yun eh. Yung ting. Baka may nakakonect sa Bluetooth. Patay na yung Bluetooth. Yan ba? Okay. Tingnan natin kabisado natin yung Romans 3:10 eh. Pero dito po yan kinuha sa Psalms 14. The fool hath said in his heart, there is no God, they are corrupt, they have done abominable works, there's none that doeth good. Ang mga mangmang daw, sinasabi nila na walang Diyos. Ngayon, dahil sinasabi nila na walang Diyos, ang kanilang morality ay hindi maganda. Verse number 2, the Lord looketh down from heaven upon the children of men, sa ating mga tao, to see if there were any that did understand and seek God. So, ang Diyos daw, tinitignan niya kung meron mga taong naghahanap sa Diyos, naiintindihan ng Diyos. Pero ang sabi sa verse number 3, look at this. They are all gone aside. They are all together become filthy. There is none that doeth good. No, not one. So look at that. Romans 3:10 again. As it is written, there is none righteous. No, not one. At makikita natin din yan. Makikita din natin yung mga verse niyan sa Psalms chapter 53, and then Ecclesiastes 7, and then Psalms chapter 5, at kung ano-ano pa, na nagsasabi na walang matuwid, wala kahit isa. New Testament, good morning po. Pasok po. Good morning po, good morning. There is no righteous, no not one. Kaya, kung palagi na natin kabisado yung Romans 3:10, medyo balikan na natin yung Old Testament. So, ganun mga kapatid, that is as it is written. Isinulat na sa Old Testament, and then, kinoment ng New Testament. Ganun sa Biblia. Kaya, sa New Testament, paano din natin masasiguro na yung sulat ni Pedro, yung sulat ni Apostle Paul, yung sulat ni Matthew, ni Lucas, mga salita sila ng Diyos. Kasi, kinukot ni Peter si Pablo, kinukot ni Pablo si Peter sa mga sulat nila. Ibig sabihin, parehas silang mga salita ng Diyos. So, anong pinapatunayan ng salita ng Diyos? No righteous, no not one. And also in Galatians chapter 3, verse number 22. Kasi, ito yung bakit ang mayayaman mahirap maligtas? This is the reason. Feeling nila, nasa kanila na ang lahat, okay na sila, I'm good. Pag siniran mo na, oy, makasalanan ka sa impyerno pupunta, ang sasabihin nila, you're too negative. But positive lang tayo, I'm good, I'm okay. Do you believe in Jesus Christ? You're sinner. No, I'm good, I'm okay. So, kailangan natin ma-emphasize that they are sinners. Look at Galatians chapter 3, verse number, Galatia. Verse number 3, verse number 22. Napagandang verse na to.
But the scripture had concluded, all under sin. Now, ulitin natin, ano yung scripture na sinasabi dito? Galatians, maraming books ang hindi pa tapos sa New Testament. So when we say scripture, those that was written in the Old Testament, the scripture had concluded, what? All. What is all? Sabi ni Pastor Bong, all is all, that's all. Lahat is what? Under sin. That the promise by faith of Jesus Christ will be given to them that believe. Lahat nga tayo makasalanan. Lahat. We need to emphasize the sinner to a person that all of us are sinners. Ilang kasalanan ang kailangan mo gawin para maging makasalanan ka? 2, 3, 4. Fact is, isa lang. Pero hindi eh. Hindi tayo makasalanan dahil nagkasala tayo. Ulitin ko baka malito tayo. Hindi tayo makasalanan kasi nagkakasala tayo. Makasalanan tayo kasi by nature, makasalanan na talaga tayo. Hindi natin tinatawag ang aso na aso kasi tumatahol siya. Kaya siya tumatahol kasi aso siya. Kaya tayo nagkakasala kasi makasalanan tayo. By nature and by choice, makasalanan tayo. Pag sinabi mo by nature, likas na sa atin na makasalanan tayo. Okay? Ang ating pag-iisip, ang ating puso, the whole us, the body, the soul, and the spirit. At yung spirit, patay nga yung spirit, patay. When you say spirit, it is the window to what? To spiritual things. Diba? Dahil, kaya nung mga hindi pa tayo ligtas, wala tayong pakialam sa pananalangin, sa Diyos, at sa kung ano pa mga spiritual na bagay. Kasi wala ang espiritu, patay. Ang ating soul, ang ating katawan, contaminated ng kasalanan. That kahit ang ating choice, apektado. Pag-iisip natin, wala. Kaya yung mga bata, di natin sila kailangan turuan magkasala. Kaya ang palagi natin command, wag. Kasi tend sila or yun ang kanilang pupuntahan. Sila nagawin yung bagay nila. Kasi nature, likas sa atin na tao na makasalanan tayo. Kaya tayo gawa ng kasalanan. Hindi natin makasalanan ka, likas at pinipiling magkasalanan. Kaya ating sa kaya ako naligtas. No. Ilang percent inang sa kaligtasan mo? 0%. Bakit? Ang Diyos, kung hindi siya nag-provide ng kaligtasan, kahit gusto mong manampalataya sa Diyos, hindi ka maliligtas. Since God gave the Savior, and then we put our faith sa tagapagligtas, kaya tayo ay matatawag na ligtas. Pero pagdating sa impyerno, hindi naman din pwedeng sabihin ng mga tao ang sunog doon ngayon, Lord, ikaw ang may dahilan kung bakit ako nandito. It is by choice because they reject the offer of salvation. So it says here, by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Kaya napaka-importante po ng paniniwala. And then, we also need to understand that God's simple plan of salvation, that we need to realize at kailangan natin iparealize sa tao na lubhang makasalanan siya. Kaya, yung pagsasabi mo ng testimony, hindi yun pagsishare ng gospel. Okay? Alam mo, nag-witness ako, nag-soul winning ako. Ano sinabi mo? Sinare ko na pinagpapala ko ng Diyos. Hindi yun gospel. Ang gospel, may mga ingredients yan. Ang ingredients, isa na yon na ang tao ipaunawa mo sa kanya na makasalanan siya. And penalty, ang kabayaran, ang kinakailangan, ang o kabayaran ng pagkakasala ng tao ay kamatayan. Again, we know this already, Romans 6:23. But let's just na natin ito Romans 3, Romans 3:23, tapos pupunta tayo sa Romans 6:23. It says here, for the wages
of sin is death, kamatayan. Now, ang tao ba patay na? Yes. Okay? Physically, but spiritually. So, the body, soul, and spirit, the soma, the psyche, and the pneuma. So, body, soul, and spirit, tandaan natin, hindi tayo katawan na mayroong espiritu at mayroong kaluluwa. Baliktad. Tayo ay kaluluwa at espiritu na mayroong katawan. Tandaan natin. Kasi ang katawan, ano yan? Sa dust. Now, alalahanin natin, nung sinabi ng Diyos na when you pag kinato, kaya the day that thou eatest thereof fruit, thou shalt surely die. Now, the word day there, pwede mong sabihin, right there, at the moment, nang si Eva, Adan, hindi sila sumunod sa Diyos. Dapat at the moment, boom, patay na sila. And then, hiwalay ng Diyos. And then they will suffer forever in hell. But, the word became a point of time. Ibig sabihin, naging period of time. Hindi day as in instantaneous or instant, kundi nagkaroon siya ng period. Kaya ang tao, unti-unting mamamatay, mga kapatid. Hindi tayo naniniwala na kaya natin dagdagan. Kunyari, gusto ko mamumuhay ng 150 years. Hindi pwede. Walang makakagawa nun. Nakadetermine na ang tao hanggang 120 years na lang. Pero tingin nyo, aabot pa tayo ng, Brother Raymond, picture, aabot ka 85? Di na. Palagi tayo nag-noodle sa church na. Meron ng pag-aaral 3 months, puro instant nain. Di inabot ng 3 months, patay na eh. Kasi bukasin yan. Actually, meron tayong kapatiran nga, di ba? Ang sandali, instant. Puro instant lang kinakain. Bubuta ng ating mga vital organ. So, ba't ba tayo napunta doon? Dito na naman si Pastor. Nawala na naman ako. Nasaan ako? Anong ini-explain ko? Picture? Ha? Yan kay Evan Adan. Oo, nawala na naman ako. Change? Yan, nakikinig talaga tayo. Now, patay tayo, ang spirit namatay, pwedeng ang ginawa ng Diyos dapat, nung kinain nila, patay na yung tatlo. Naintindihan natin? Pero hindi. Yung day, instant nangyari sa spirit, so namatay. Ibig sabihin, ang tao pa rin siya, merong katawan, kaluluwa at spirito, kaso nga lang, yung spirito niya patay. Okay? Parang cellphone natin, may Bluetooth, pero patay. Okay? Ngayon, ang kaluluwa is immortal. Pag sinabing immortal, hindi nawawala ng existence. Palaging iiral, palaging buhay. Kaya nga pag namatay tayo, dahil hindi tayo pwede sa Diyos, dahil makasalanan tayo, impyerno tayo habang buhay. Kaya hindi totoo ang annihilation. Ang annihilation, sabi ng mga Sabadista, kapag namatay mapupunta ka may impyerno sa kanila, pero yung kaluluwa mo, parang papel na sinunog tapos wala na. Parang kaluluwa mo susunog tapos wala na. Mali, sa Bible, ang kaluluwa, immortal, eternal, everlasting, habang buhay, everlasting condemnation. Now, the body, which is unti-unti siyang namamatay. Kaya nung sinabi ng Bible na for the wages of sin is death, patay na ang ating espiritu, at mamamatay pa ang ating katawan. Pero yung death na sinasabi sa souls, that is eternal death na sinasabi sa Revelation. You will face eternal death. The wages, that's the penalty of our sin. That is unimaginable. One preacher, meron isang, ako ito si D.L. When he preached about hindi pa pwedeng luluha yung kanyang mga mata. Sapagkat that is unimaginable. Kaya nga, ang mga witnesses, nag-share lang na walang impyerno. Kasi parang ang hirap tanggapin. Lord, bakit napunta sa impyerno? Again, hindi ang Diyos ang nagtakda na hindi kasalanan ng Diyos punta sila sa impyerno.
Actually, lahat tayo, hellbound tayo. Pero tayo ay ligtas ng Panginoon. That means separation, physical, kinds of death, physical, and then spiritual death, and that everlasting condemnation. So, ang tao, naglalang sila, buhay ang espiritu. Ginawa sa atin, nung tayo ay naligtas, yung espiritu natin, ang sabi ng Ephesians chapter 2, kinuwi, sabi ng binuhay, parang isang posporo na binuhay, kaya may tayong espiritu. Ang totoong ligtas, mauuhaw yan sa salita ng Diyos, mauuhaw yan sa pananambahan, mauuhaw yan sa fellowship. Yan ang totoong ligtas. Kaya pag nag-solving tayo, wag na sabihin, may ligtas ako doon, no? Kaya sa ako, mali. Una-una, hindi ikaw nagligtas doon. Pangalawa, hindi mo talaga alam kung ligtas siya o hindi. Kaya sabi natin, profession of faith. Ibig sabihin, minutawi niya ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Pero hindi natin sasabihin kung real save ba talaga. Okay? Any question po? Next, we are helpless to save ourselves. Yan. Kaya nga tayo, hell-deserving sinner. Meron pa. Hell-bound deserving sinner. Impyerno, papunta tayo sa impyerno, deserve natin yon kasi makasalanan tayo. The Bible says, we are helpless to save ourselves. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Let's go again to Galatians chapter 2. Yan. Very rich, very theologically rich. Galatians before Ephesians. Kung mahirapan kayo maghanap ng Bible, basta yung Galatians, Ephesians, Philippians, tsaka Colossians. Ano lang yan? GEPC. GEPC. Yun. GEPC. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. So, kailangan mong gumawa ng mga ganyan kasi sa Bible school, kapag di mo kabisado, masisiro ka sa quiz eh. So, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Galatians 2:21, ano sabi ng salita ng Diyos? I do not frustrate the grace of God, for righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. So, ano sabi dito? Law only condemns. Ang batas, ang kaya niyang gawin ay sabihin mo ay makasalanan. Sabihin na ikaw ay condemn at hindi mo kayang gawin yun. That's the purpose of why God gave the law for us to know that we are sinners. It's like a mirror. You as a sinner, the law, thou shalt not, thou shalt not. And then you admit, oh, I'm a sinner. I cannot do this. I need someone, kailangan ko ng someone na tutupad lahat ng kautusan ng Diyos. Thou shalt not and thou shalt. And that is the Lord Jesus Christ. Now, because the Lord Jesus Christ obeyed or fulfilled all the law, and we are in Christ, Christ is in us, and we are in Christ. Now, everything that Christ will say, yan ay authoritative. Ngayon, marami kasi mga tao na yung applications ng law, hindi na daw sila sakop. No. Ngayon, hindi yung halimbawa, thou shall not murder. Huwag kang papatay. Pinulpil ni Jesus Christ, hindi siya pumatay. Okay? But, pwede mo bang sabihin, si Kristo na yung susundin ko? Kasi, pwede na akong pumatay? No. Mas pinatindi nga ni Jesus Christ eh. Yung interpretations ng law, mas matindi. Ano yung sa kanya? Kapag ikaw, sinabi mo sa kapatid mo, raka, ulol, sinabihan mo ng walang hiya, para ka na din umapatay sa iyong puso. Okay? And then we have some verse, James chapter 2, Ephesians chapter 2. Jesus died for our sins and rose again from the dead. But, this is the good news. Now, kung gusto natin ng talagang definition kung ano ang gospel, makikita natin yan sa 1 Corinthians chapter 15.
Tingnan natin yung mga Bible natin. Ano ba ang gospel? Ano ba ang magandang balita? 1 Corinthians 15. Dito talagang napakita. Wait lang po Verse 1 to 3. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. Now, bigay tayo ng konting background. Pag sinabi natin gospel, good news. Tama po ba? Ngayon, sa mga Hudyo, ang pag-iisip nila kung ano ang good news, victory. Nagsimula yan na ang mga Israelita, kapag galing sila sa labanan, di ba, may war, ang gospel sa kanila, good news sa kanila, victory. Nanalo sila mula sa gera. That's good news. Dahil sila ay nasasakop ng maraming bansa, Babylonian, Assyrian, Babylonian, Medo-Persian, Greek, and noong time ni Jesus. Ang gusto nila, inaantay nila yung king, yung Messiah, na magiging dahilan para talunin yung mga manunupil. Yun ang gospel sa kanila. So, dumating si Jesus Christ, hindi nila tinanggap kasi nga, anak ng karpintero, at paano mo ililigtas? Paano sila ililigtas? Hindi nila naintindihan na ang kingdom na isa-set up ni Jesus Christ ay hindi yung kingdom na iniisip nila. Si Jesus Christ ay suffering servant and also a conquering king. Conquering. Hindi, wag mo masyadong bilisan kasi conquering king. Parang step ng kanta, no? Pangalan ng sayaw. Conquering king. Manunupil na hari o mananakop na hari. So, Jesus Christ as a suffering servant died on the cross, buried and was resurrected, inaugurated this kingdom, and we have the continuation of this kingdom and the consummation or the final kingdom someday, the literal kingdom ay sa millennium. Kaya tayo, pag sinabi natin part tayo ng kingdom, church is a mystery. We are just part of the bigger kingdom. So tayo ay kasapi sa kingdom ng Panginoon. Now, the gospel, good news, the King who will free us not just from the political suppression of the enemies, but the what? Mas matindi pang kaaway. Ayun ang kasalanan. Hindi tinalo ng Diyos yung politika ni Jesus Christ. Ang tinalo niya yung kasalanan at yung penalty ng kasalanan, which is sin and hell. Which I preach unto you, which ye also have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. Bakit daw tayo naligtas? Ni-receive. Okay? Tinayuan nila. If ye keep in memory what I preach unto you, unless ye believe in vain. Verse 3. For I delivered unto you first of all, that which I also received, that Christ died for our sins, according to the Scriptures. Now, si Kristo ay namatay sa ating mga kasalanan, according to the Scriptures. Why according to the Scripture? Because the law demands fulfillment. At tayong tao, hindi natin kayang sundin. Hindi natin kayang tuparin. Si Kristo ang lahat ang tumupon. Okay? Isang kasalanan kahit isa. He died for our sins. Kaya nga, yung pinampalatayanan natin si Kristo, that is not for nothing. Bakit? Pinampalatayanan mo yung Diyos, Panginoon na tagapagligtas na tumupad lahat ng kautusan. Mga kapatid, walang sino man ang makakatupad ng kautusan. Look at the rich young man. Sabi niya, Panginoon, ano po ang gagawin ko para maka-inherit ng eternal life? Ano sabi ni Jesus? Sundin mo ang kautusan. Now, yun ba yung kaligtasan? No. Jesus knows what in his mind right that time. Ang sabi ng Panginoon, mula pagkabata ko, sinunod na to eh. Now, what is the proof na hindi niya talaga sinunod yung kautusan?
Nung sinabi ni Jesus Christ na, sige, ganito gawin mo, benta mo yung kung anong meron ka, ibigay mo sa mga mahirap. Ano nangyari? That rich young man, very sad that time. He was very sad. That means na hindi nagsisinungaling sa Panginoon. And that he was buried. What is the evidence that he died? He was buried. Kasi may mga tsuri na si Jesus Christ, hindi naman daw talaga namatay. Okay? Hindi talaga siya namatay. Hindi po. Ayon sa pag-aaral, hindi ka maliligtas sa parusa ng mga Romano. Bakit? Hagupitin ka? How many times? Mauubusan ka ng dugo. Doon pa lang sa paghagupit, mauubusan ka ng dugo, pwede ka nang mamatay. Ano pa? Pinako sa krus. Ngayon, pag pinako ang isang kriminal sa krus, para makahinga siya, in order for him to breathe, kailangan niyang i-lift yung katawan niya. So, parang pag-lift, hinga, tapos baba. Kumbaga, doon pa lang mamamatay ka na. So, papaano pa yung init? Papaano pa yung pagod ni Jesus Christ? Mamamatay ka talaga doon sa krus. So, may mga tao na sasabi na hindi siya namatay. No. The evidence that he died, he was buried. Siya ay, inilibing. Inilibing siya saan? Sa libingan ng mayaman. Kasi pinopesa yun sa Isaiah na si Kristo, ililibing siya sa libingan ng mayaman. Sino ang naglibing sa kanya? Kaninong libingan? Joseph of Arimathea. At ang libingan ni Jesus Christ, kuweba lang naman yun. Bakit pang mayaman? Dapat dun sa Heaven's Gate Memorial Garden. Nung ancient time, kapag ikaw ay binurol sa kuweba, okay, sa tomb, yun? That is the place kung yung pagmamayari ng mga mayayaman. Joseph of Arimathea. So maraming fulfillment. And that he rose again the third day, according to the scriptures. Siya ay nabuhay muli. That's the gospel. And he was seen of Cephas, then of the 12. Maraming nakita sa kanya. Namatay, hindi ka makakaligtas sa mga Romano, inilibing, nabuhay muli, at merong mga witnesses. Merong nakakita. Yun, sabi, hindi, baka naman ang nangyari, sila ay, nakatingin lang sila kay Jesus, pero parang nahi-hypnotize lang na si Jesus talaga yun. No. Ayon sa pag-aaral, hindi ka pwede mag-hallucinate, pwede ka mag-hallucinate ng isa ka lang. Pero how many? Verse number 6. Ilan yung nakakita kay Jesus Christ? Verse number 5, 12. Verse number 6. Ilan po mga kapatid? How many? 500. Pwede ba mag-hallucinate? Sabay-sabay yung 500 na tao? May nakikita sila isang tao? Hindi po. Ibig sabihin, si Jesus Christ talaga to. So that's the gospel. And God expects us to repent and receive Jesus Christ. Acts 20:21. Yan natin, kasi may ikli lang yung outline natin. Kaya magbukas tayo ng mga pag maraming hindi natin tayo masyado nagbubukas, pero ito, may ikli lang. Testifying both to the Jews and also to the Greeks. Repentance toward God. Now, itong Jews and Greeks represent the Gentiles. Tayo, mga Hentil. Dalawa lang ang partition Hudyo at lahat Hentil na. Filipino Hentil, Amerikano Hentil. At kapag hindi ka Hudyo that time, you are Gentile. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Now, when you say change of mind from what? The word mind, okay, is nous. When you say nuo and the cardia, the heart, kaya nga cardiac, di ba? Cardia, you receive Jesus Christ, you repent in your heart, in your mind. That means the inward you, the real you. And what is that? The real us is not the body. It is the soul. And when the soul was regenerated, the spirit ay magiging quickened, magiging alive. Nasusundan natin mga kapatid? Amen po? So, when we say repentance, change of what? A lot of things.
Isa dyan yung akala mo na ang kaligtasan, di ba nung tayo ay mga Katoliko pa, akala natin ang maligtas maging mabait ka. Now, you need to change your mind about that. That is sin. Thinking that you can be saved doing these good things is sin. Okay? God expects us to repent from what is wrong, from sin that beset us, the sin that, the power of sin that make us to go to hell. So, and because of that, and also receive Jesus Christ. Ngayon, may mga nagsasabi na, wag daw gamitin yung receive, dapat daw believe. Mali. Ang Biblia, gumagamit siya ng ng mga synonyms. So, pwede mong sabihin, receive, believe, accept, put your faith, have faith. So, sa Tagalog, manampalataya, sumampalataya, maniwala, magtiwala, put your trust. It's okay. But, what matters is, sino yung object ng pananampalataya mo? The object of your faith is Jesus Christ. Yung mga kaibigan natin, meron naman silang pananampalataya, kaso nga lang sa maling kaligtasan, sa maling tagapagligtas. Okay, any question? Punta tayo sa Roman numeral number 2. Salvations make you part of God's family. Ngayon, tayo, pag naligtas na tayo, na born again na tayo, na regenerate na tayo, nakakilala tayo sa Panginoon, anong mangyayari? Parte na tayo ng pamilya ng Diyos. Ang belief natin ganito. Kapag ang isang tao na saved talaga, part na siya ng pamilya ng Diyos. But, hindi pa siya part ng iglesia ng Diyos. That's different thing. Ano ang kailangan gawin ng isang tao, ng isang mananampalataya, para maging kabilang ng iglesia ng Diyos? Sino makasagot? Ha? Sino sumagot po nun? Sino sumagot? Oh, very good. Baptism. Naniniwala tayo na para ma-add ang isang believer sa isang iglesia, kailangan niya magpabaptize. Pastor, biblical ba yan? Very yes. And they will receive the word, they were gladly baptized, and they were added to the church. Pag may naligtas, nakilala, hindi pa pwedeng, ako, member na ako dito. Hindi, kailangan mo magpabaptize. Sa States, sa Amerika, pwede kang magpabaptize agad kasi may mga church na hindi ka muna ibabaptize hanggang di ka pa na-disciple. That's okay. Kaya ikaw, pastor, anong stand mo? Depende siguro sa tao. Kasi meron mga tao na nagpapanggap lang. Sa Amerika nangyayari yun. Kaya, sige, naligtas ka, kinabukasan pwede ka na magpabaptize. Pero, hindi ka pwedeng maging member ng, may tinatawag sila, Brad, na voting member. Pag sinabing voting member, kapag may church decision, hindi ka pa pwedeng sumali sa botohan. Dapat ikaw ay may pipirmahan muna na ito ang pananampalataya, etc. Kailangan sign your name, and then, yan yung record ng church. Bakit? Kasi may nakapasok sa mga cults na nagpapanggap. Yung sino nakakalala kay Paul Chappell? Lancaster Baptist Church sa Amerika. Yung pag sa YouTube, yung choir na malaki, na marami. Oo. Diba? Yung church nila napasukan ng mga iglesia ni Cristo. Nagpanggap na unsaved, nagpabaptize. Tapos nang nandun na sa church, kung sino yung mga bago, sineshare nila ng doctrine ng iglesia ni Cristo. Kaya nila nagawa yung ganong panuntunan. May mga nadadala din sila. So, paano ko nalaman yun? Siyempre, nakikinig ako sa preaching niya. Mga ganun. Kaya sa atin din, dito, hindi tayo pwedeng tatanggap agad ng membership. Dapat sasalain muna. And dapat baptism. Kaya kung meron sa atin, naging member dito, pero hindi naman nabaptismuhan sa Baptist. Christian, pero nabautismuhan sa hindi Baptist, dapat bautismuhan. So, tinanong ko naman si Sister Maya, yung mga member na nandito, sa Baptist naman kayo na bautismuhan, no problem. Kasi, naniniwala tayo as Baptist, dapat baptism. And merong mas malalim na reason about that.
Salvation is a new birth, next, into God's family. Ikaw ay anak na ng Diyos. God is now your heavenly Father. Alam niyo po mga kapatid, napakaganda nito. God is our heavenly Father. Imagine, naalala ko siyempre kasi nung kabataan ko, meron din ako mga activity na parang strange. Ano pa ako nun, medyo bagong ligtas pa ako. Nagko-cosplay pa ako ng bad. Nagko-cosplay pa ako. Diba? Alam mo ba yung cosplay? Yung gumagaya ng anime. Ginagaya ko, mga kakain ko yan. Mga Naruto, mga ganun. Nagko-cosplay din ako. Siyempre, bata pa ako Kristiyano. Ngayon, siyempre, sino ba? Yung mga artista. Halimbawa, si Alodia. Ba, gustong-gusto mo makalapit eh. Gustong-gusto mo makalapit. Bakit? Siyempre kasi sikat. Di ba? So, ganon. Gusto mong mapalapit sa mga sikat. Pero mga kapatid, imagine mo, tayong mga Kristiyano, yung gumawa ng langit at lupa, gumawa ng lahat ng bagay, tatay natin, napaka-amazing, di ba? Kagabi, nag-aaral ako kasi may Bible school kami mamaya. Kaya po mga kapatid, 2 o'clock, bago 2 o'clock, tapos na siguro tayo. Okay lang ba? Mag-start tayo mga 11:50, tapos habol na lang, 11:50. 12:50, habol na lang yung iba. Para 1 o'clock, preaching na. Mga 40 minutes preaching. Okay lang ba yun, mga kapatid? Kasi kailangan kong habulin yung Bible school. Sabi ni Lord sa Psalms chapter 50 verse number 7, sabi niya, yung mga alay nyo, hindi ko kayo i-judge. I will not judge you kung ano yung sinasacrifice nyo sa akin. Bakit? Kasi yung inaalay nyo na ox, balacs, lahat ng mga animal na yan na inaalay nyo, akin naman galing yan eh. Sabi ng Diyos, akin naman galing yan eh. Alam nyo kung ano ang i-judge ko sa inyo? Ang i-judge ko sa inyo ay kung yung talaga nyong sinusunod nyo ko. And then napag-isip-isip ko, hindi matter sa Panginoon kung ano yung mga binibigay natin. Pwede ka magbigay sa Panginoon, Lord, bigyan kita ng 50 square meter para sa simbahan, ha? 100 square meter, 150 square meter. O Lord, bigay ako ng pera, ha? Pero ang sabi ng Panginoon, what matter most is your obedience. Psalms chapter 50. Napakaganda. So, the creator of everything, tayo gusto nating magpa-picture sa mga sikat. Diba? Ako sikat din ako kaso nasa YouTube lang. Hindi, joke lang. So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, nakakatampo kayo. Hindi, joke lang po. Kasi bago pa mag-pandemic, dati pa, nagbablog na talaga ako. Ano lang, katuwaan lang, documentation lang ng buhay ko. Tapos, naisipan ko, nung pandemic, doon, ako ng mga lecture ko. Kaya may mga friends tayo sa ibang mga church, may taga-Canada, may taga-Middle East, na naging kaibigan. So, mahilig tayo doon sa mga sikat. Pero, again, the creator of this world, sabi ng Bible, tatay natin. Amazing ba yun, mga kapatid? Napaka-amazing. Kaya, hindi man tayo sikat dito sa lupa, tatay mo naman si Lord. Now, you have eternal life. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Our first birth gave us temporal physical life. But our new birth gave us eternal and spiritual life. Look at this, no? Kapag pinanganak ka ng isang beses, mamamatay ka ng 2 beses. Pero pag pinanganak ka ng 2 beses, mamamatay ka lang ng 1 beses. Ano ibig sabihin ng pastor? Isang beses kang pinanganak, hindi ka na born again, hindi ka naligtas, 2 beses kang mamamatay. Physical death, spiritual death. Pero ikaw ay pinanganak ng nanay mo, pinanganak ka pa sa pamilya ng Diyos, 1 beses ka lang mamamatay. What is that? Physical death lang. Wala nang spiritual death. So, born once, die twice. Born twice, die once. Now you have the Holy Spirit living inside of you. At mamaya mga kapatid, sa hapon, I hope you come back, we will preach about the ministries of the Holy Spirit in our life. Ano bang ginagawa ng Holy Spirit sa ating buhay? And this is very amazing. Last verse natin. 1 minute. 1 John chapter 1, verse number 9.
Tanong, gaano karami kasalanan ang pinatawad sa atin ng Diyos? Look at this. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Your past, present, and future. Ngayon, ang hirap sa ating mga Kristiyano, ganito. Biblical ba na humingi ka ng tawad sa Diyos? Siyempre, Lord, patawad sa aking mga kasalanan. Jesus name, amen. But, you know what? Ano ang nire-require ng Panginoon? More than saying sorry. Hindi ko alam, siguro makaka-relate dito may mga boyfriend, girlfriend. Mga nanay, alalahanin nyo muna nung bumalik muna kayo nung kayo ay mga 20, may mga boyfriend, girlfriend pa lang kayo. Di ba ang mga lalaki, pag nagkakasala, pag sasabihin ng lalaki, sorry na. Sabihin ng babae, ano munang ginawa mong kasalanan? Di ba? Nakaka-relate ba kayo? Gano'n ka ba, sister kayo dati? Yung, ano munang ginawa mong kasalanan? Ba't ka nagsasorry? Di ba? Gano'n ang mga babae? Basta, hindi ko nga alam ano mo kasalanan ko? Nagugutom ako. Sabi ko, nagugutom ako. Ano naman? Ang ibig sabihin kasi nun, boys, bili mo ako ng pagkain. Di ba? Napakamanhid mo. Okay, yung pala yung kasalanan ko. Now, getting that illustration, same with the Lord. Ang gusto ng Diyos, hindi lang tayo, Lord, sorry sa mga kasalanan ko. Look at the Bible. The Bible says confess. The word confess means saying the same thing, agreeing to the same thing. Halimbawa, sinabi ng Diyos na ito kasalanan. Ikaw din, confess mo na, mag-agree ka, na oo po, Lord, ito kasalanan. And in application, ang ibig sabihin ng Diyos, we must confess specifically kung ano yung kasalanan natin. Lord, pasensya na po. Nawala po ang pasensya ko kanina, kaya ako nagalit. Lord, pasensya, patawarin niyo po ako kasi ako ay tamad. Lord, patawarin niyo po ako kasi ayoko magtrabaho. So when we say, and we have the promise of God, that God will forgive us. He is faithful siya, patawarin ng kasalanan natin, and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sa lahat ng unrighteousness. Tingnan natin, kapatid, noong Old Testament, kapag ikaw ay nagkasala, kailangan mong pumatay at mag-alay ng isang hayop para yung kasalanan mo makoberan. Para yung galit ng Diyos mapunta dun sa hayop, ikaw, hindi mapunta sa iyo yung galit ng Diyos. Ngayon, nagkasala ka na naman, alay ka na naman ng hayop. Para yung galit ng Diyos mapunta doon, the wrath of God will pour upon that animal, and then matakpan ka. But you know what? In the book of Hebrews, the Bible says that when Christ died for us, hindi niya lang kinover yung ating kasalanan, but He cleansed us from all unrighteousness. Look at this. And cleanse us. The idea is, hinugasan tayo, nilinis tayo. And you will appreciate the hymn, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Tayo po ituming lahat, and after the Sunday school offering, tayo po ay magkaroon ng 5 minutes break, and then we start. Let's all stand up and let's pray. Ilagyan na rin natin si Brother Marvin, pwede ka ba mag-pray ng Sunday school? Closing prayer, and then Sunday school, and then pa-assist na lang din. Bro. Hindi po tayo pong lahat tayo na lang. Let's pray. Bilang Ama, salamat po muli sa umagang ito. Salamat sa people sa umagang ito. Dalangin din po namin ang aming Sunday school at pag-aralan. Nawaya mo din gamit namin sa mga Panginoon. Dalangin namin sa salamat po Panginoon sa mga kasiran na rito. Sumambat. Salamat po. Pagpalain niyo rin po ang aming mga Sunday school offering. Dito, gamit-gamit dito sa bahay. Ako po, hindi ko pray. Man, break po tayo ng mga 5 minutes and then start po tayo. Ano ka, Sister Kim, masundan mo ba? Hi, Sister Lota. Hi, Sister Steph. Hello po. Hello. Ano pong name nyo? Brother Clinton. Hello po. Hello po. Hello po, Sister Jane.
Sister. Sister, si ano pala eh? Si Lay pala. Oo, nakita ko nga. Kitang-kita ko siya. Tsaka si Nan. Ano po? Ano pong name niyo? Rosalie. Ay, may Sharon. Na-miss kita. Masakit po yung ano niyo. Opo. Hello po. Gumagana pala siya. Heart. Gumagana. Yung monitor. Morning. Gumagana. Hello, good morning po. Is it masakit? May ano ka ba? Tissue? Kung nasa mga yung mata niya. Brother Ryan, kumusta? Ano na lang, nag-practice kami na ano, I am resolved, tsaka when we all get ready. Okay. Siguro mga ano, 2 minutes. Para saktong 11. At $48 ata yun. 48 tsaka 53. Ha? I am resolved. Yun. 48 tsaka 53. Solid rock. Pero ang kakantayin natin ngayong congregation, 48 tsaka 53. Yung solid rock sa hapon na lang yun. 48. Oo nga. Pero tapos na daw, hindi pa rin tapos. Mga alikabok, no? Siling-siling. Oo nga. Hindi, pag merienda, dapat pumunta ka na lang. Ito naman, 53. Isa lang. May kapo ka? May kapo ka? Bro? May kapo ka dala? Ay, yung ano? Isa. Totoo ang gitarista. Ay, luma. Port.
Ito pa rin. Dito pa rin. A flat. Tapos chord. A flat sa kaliwa. Tapos G flat sa kanan. Yun. Oo. Okay na bro? Slide mo tayo? No. It's all type here. Later na lang. Amen! Amen. Mon, stop mo nga muna. Video, stop mo. Stop mo yung video. Tayo po ay awit sa page.